Magkano ang tamang tubo para sa mga paninda mo? Unang-una, hindi mo pwedeng gayahin kung magkano yung presyo ng mga produkto sa kabilang tindahan. Pwede mong gayahin yung iba pero hindi lahat pwede mong iparehas. May mga factors to consider ang iba't ibang mga sari-sari store owners kung paano ba magpresyo ng mga paninda sa tindahan nila. Merong 5%, merong 10%, 20%. Pero lahat yan nakadepende ka negosyo kung magkano at gaano ba kabilis gumalaw yung mga produkto sa tindahan mo. At isang bagay pa ka negosyo is kung paano ba ang kompetisyon diyan sa area mo. Ang tanong, magkano nga ba ang kailangan mong i-mark up para sa mga paninda mo? Ang sagot ay walang eksaktong sagot. Pero merong detalyadong paliwanag para diyan ka negosyo. Bago ka maglagay ng presyo diyan sa mga paninda mo, isipin mo muna kung ano ba ang sistema diyan sa tindahan mo. Halimbawa, yan bang tindahan mo, inuupahan mo? Kung oo, kailangan mo i-consider yan ka negosyo. O kung hindi naman, ibig sabihin, yung negosyo mo o yung tindahan mo ay nag-ooperate dyan lang sa bahay mo. Pangalawa, sino ba yung mga tinatarget mong customer sa tindahan mo? Yung mga regular na tao lang ba na bumibili ng patingi-tingi? Kapag ganyan ka negosyo, ibig sabihin, retail store ka. At kapag ka retail store ka, ibig sabihin, pwede kang mag-mark up ng medyo may mataas-taas, medyo may kataasan ka negosyo. Kasi patingi-tingi lang ang tinda mo at ganyan naman talaga nakadesenyo ang mga sari-sari store. Kaya pwede mong taasan ng bahagya yung mga presyo sa mga produkto mo kapag ka retail store ka. O kung yung target mo naman is yung mga kapwa mo din, sari-sari store owners, ibig sabihin ka negosyo, wholesale store ka. Kapag kaganyan ka negosyo, mababa lang ang kailangan mong i-markup dyan kasi karamihan ng mga bumibili ng bultuhan, pinantitinda rin nila. Kaya ang markup mo dyan dapat mababa lang talaga. Pangatlo, magkano ba ang inaabot ng transportation expense mo kapag namimili ka? I-consider mo rin yan ka negosyo. Napaka-importante yan kasi kasama sa puhunan mo yan. Pang-apat, meron ka bang binabayarang tao para mag-operate ng tindahan mo o ikaw lang mismo ang tumatao dyan? Panlima, saan mo kinukuha yung pambayad ng mga monthly billings mo kagaya ng tubig, kuryente, pagkain ninyo? Diyan ba sa tindahan mo o meron ka pang ibang source of income na pinagkukuhanan para pambayad sa mga financial obligations mo? Meron ka bang full-time job na pwede mong ipambayad doon sa mga yon o sa trabaho ng asawa mo? Kung nasagot mo na ang lahat ng yan mga kanegosyo, ikaw na mismo ang makakasagot kung magkano ba ang dapat mong i-mark up para sa mga paninda mo diyan sa tindahan mo. Bago natin pagpatuloy itong usapan na to ka negosyo, gusto ko lang po munang ipakilala sa inyo itong Volts, ang charger na sa kalam. Sa mga hindi nakakaalam kung anong Volts, ito po ay isang kumpanya na nag-o-offer ng mga produkto na pang cellphone kagaya ng charger, USB cables, earphone, power bank at marami pang iba basta patungkol sa cellphone ka negosyo. Legit itong produkto na to dahil naiiba sila sa pangkaraniwang charger na nabibili mo sa bangketa. Dahil bukod sa affordable na, may 2 months warranty pa. Ganong katibay, sa halagang 888 pesos ka negosyo, pwede mo na kagad simulan tong negosyong to. Pwede mo ibenta sa mga katrabaho mo, kaopisina mo, kaibigan mo, o mga kakilala mo. Napakadaling ibenta neto ka negosyo dahil lahat ng tao may cellphone, bata man o matanda. At ang kadalasang masira sa mga may cellphone, syempre, yung charger o yung cable, maging yung earphone. Kaya sigurado ako natatangkilikin yung negosyo mo. Okay, back to the video. Bago ang lahat mga kanegosyo, para mas maunawaan mo ng mabuti at magkaroon ka ng mas detalyadong pagtitimbang, ako po ay isa po akong retail store. Inuupahan ko po ang pwesto ng aking tindahan at sa tindahan ko rin po kinukuha ang pambayad ng kuryente, ng tubig, ng tindahan. At meron rin po akong pinapasahod na tao para mag-operate ng sari-sari store ko. Pero meron din po akong iba pang source of income kagaya po ng pagsusupply ng sabon sa mga laundry shop. Nagsusupply rin po ako ng mga sabon para naman pang tinda ng mga kapwa ko sari-sari store owners. Meron rin pong regular na trabaho yung asawa ko. Kaya ibig sabihin mga kanegosyo, hiwalay po ang gastos ng tindahan at ang gastos sa bahay. Ngayon naman mga kanegosyo, mag-share po ako sa inyo ng ilan sa mga produkto ng tindahan ko at sasabihin ko sa inyo kung magkano ba ang markup ko dito at kung bakit. Ito pong mga chichiryang paninda ko mga kanegosyo ay fast moving ito sa aking tindahan. 20% lang ang aking markup dyan kasi po mabilis naman maubos at para afford rin ng mga kabataan. Ito namang siguro 10% lang po ang i-markup ko dyan mga kanegosyo. Usually talaga kapag kapaninda mo ay bisyo, dapat mas mataas pa sa 10% ang i-markup natin dyan.
Pero ito kasing sigarilyo mga kanegosyo, hindi ka pwede basta-basta magtaas dyan. Kasi kahit sentimo lang ang itinaas mo dyan kanegosyo, iiwanan ka ng mga customer mo. Kasi lahat ng tindahan sa area mo, merong ganyang paninda. Katulad ng sinabi ko kanina kanegosyo, kapag nagpe-presyo po tayo, kinakailangan natin i-consider yung competition sa lugar natin. Kung hindi, iiwanan talaga tayo ng ating mga customer. At saka ito po is mabilis naman maubos mga kanegosyo, kaya okay lang. Ito naman pong mga delata kanegosyo, 20% po ang markup ko dyan kasi po ito po ay slow moving sa aking tindahan. Bihira lang merong bumibili nito sa akin, kaya nag-decide ako na medyo taasan ng bahagya itong presyo nito. Pagdating naman dito sa alak negosyo, 15% naman ang markup po dyan. Hindi masyadong mataas at hindi rin naman ganun kababa. Although may kataasan nga po yung ating kapital sa mga paninda nating alak, minabuti ko na rin na hindi masyadong taasan yung aking markup. Pero hindi rin naman ganun kababa para hindi naman tayo lugin-lugi kanegosyo. Kasi naisip ko kung ipapalo ko to ng 20%, parang hindi na masyadong makatarungan yung presyo pagdating sa mga customer natin, di ba? At kagaya nga po na sinabi ko kanina, yung Bisyo is palagi pong available sa mga kalapit nating sari-sari store. Kaya magkakaroon ng option yung mga customer natin para lumipat sa kabilang tindahan. Ito naman pong mga cold drinks, 45% naman mga kanegosyo ang aking na markup niyan kasi gumagamit tayo ng kuryente para palamigin yung mga inumin natin na ibinibenta sa customer. Halimbawa, itong soft drinks na to kanegosyo, ang puhunan niya ay 8 pesos plus 45% kanegosyo. So lalabas siya ng 11.6 pesos. Bali 12 pesos na yan kanegosyo kapag ibinenta ko sa customer ko. Pero hindi lahat ng cold drinks ay naka-flat sa 45% kanegosyo. Tatandaan nyo yan ha. Kasi meron po tayong mga paninda na medyo may kataasan yung puhunan. Kagaya po ng Red Horse Mucho, ang puhunan po dyan kanegosyo ay 90 pesos. Kaya kung i-markup natin siya ng 45%, lalabas po siya o papalo po siya sa halagang 131 pesos. Hindi pa kasama yung deposito diyan kanegosyo. Kaya parang sa palagay ko hindi na yun makatarungan para sa mga customer, di ba? Kaya pagdating sa Red Horse, 33% lang po ang markup ko diyan. Kaya round the ball 120 pesos kanegosyo ang benta ko. Hiwalay pa po yung deposito diyan kanegosyo ha. Kaya para sa akin that's fair enough para ibenta sa mga customers. At ito namang mga laruan kanegosyo, 100% ang markup ko dyan. Kasi po sa Divisoria ko pa hinahango yung mga paninda kong laruan. At sa dami ng mga pinapamili kong laruan, hindi ko na po kayang mag-commute pa para iuwi lang yan. Kaya nag-grab ako kanegosyo para lang maiuwi ko sa tindahan yan. Almost 1,000 pesos rin ang nagagastos ko sa pamasahe sa Grab. Kaya kasama na rin yung aking pagod doon, syempre, at yung pangmerienda ko. Kaya ang 100% na markup para sa laruan para sa akin, sapat lang. Halimbawa ito, kanegosyo, yung ganyang klase ng laruan ay nabibili ko sa Divisoria sa halagang 40 pesos at nagmamarkup ako ng 100%. Ibig sabihin, 80 pesos kung nabibenta yan sa mga customer ko kanegosyo. At maniwala ka man o sa hindi, napakababa na po niyan. Kasi kung susubukan mong bumili ng laruan, ganyang klase ng laruan sa pamilihang bayan, naglalaro sa 100 hanggang 120 pesos ang presyuhan nila doon kanegosyo. Kaya mababa yan. Mga kanegosyo, kung umabot po kayo hanggang dito sa dulo ng ating video, ibig sabihin, gusto mo yung ganitong klase ng mga content. Kaya i-click mo na yung follow button para legit kanegosyo ka na. At sa YouTube mga kanegosyo, diba sabi ko no nakaraang huling video ko is 1,300 subs lang tayo. Ngayon po is 1,500 subscribers na tayo mga kanegosyo. Maraming salamat po sa inyo. Siguro mga 2,000 subscribers hanggang matapos ang buwan. Kaya natin yung kanegosyo. Kaya naman siguro no, yung subscribe mo na lang ang hinihintay ko kanegosyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na at tulungan mo ko na ma-reach yung 2,000 subscribers. Yun lang po mga kanegosyo. Maraming salamat sa inyo.